Uy, teka lang. Alam mo ba yung batang mukhang wala namang alam kundi maglakad sa disyerto kasama ang Zoid niya? Oo, si Van Flyheit. Hindi mo aakalain, pero yung batang yon ang naging pinakaastig na pilot sa buong Planet Z. Mula sa baryo, napunta sa digmaan, naging lieutenant, at literal na lumaban sa mga halimaw na Zoid. Paano nangyari lahat yon? Simple lang. Isang kwento ng tapang, pagkakaibigan, at mga laban na makalaglag pa nga. Tara, pag-usapan natin ang buong evolution ni Van Flyheit. Si Van ay lumaki sa Wind Colony, isang liblib na nayon na parang walang koneksyon sa digmaan. Pero kahit simple ang buhay, may pangarap si Van, maging isang Zoid pilot. Maaga pa lang, idol na niya ang ama niyang si Dan Flyheit, isang mandirigmang handang ialay ang sarili para sa kapayapaan. Pero isang araw, sinalakay ng Imperial Army ang Wind Colony. Si Dan, sa pagtatanggol sa isang misteryosong organoid, ay napatay. Dito nagsimula ang orphan journey ni Van kasama ang kapatid niyang si Maria. Makalipas ang ilang taon, eto si Van, tumatakas mula sa isang bandido na may gaysak. Napunta si Van sa isang lumang guho. Doon niya nakita ang dalawang kapsul. Sa unang kapsul, isang puting organoid, agresibo sa simula, pero nakuha ni Van ang tiwala nito at pinangalanan niya itong Zeke. Hindi nagtagal, natuklasan ni Van ang kakayahan ni Zeke. Kaya nitong buhayin muli ang patay na Zoid. Sa unang laban nila laban sa mga bandido, ginising ni Zeke ang Shield Leaguer at niligtas si Van. Sa pangalawang capsule, natagpuan nila ang isang babae. Walang maalala, kundi ang pangalang Fiona. Hindi nagtagal, si Van ay naging target ng mas marami pang kaaway, pero di rin siya nauubusan ng kakampi. Nakilala niya si Irvine, isang mercenary na seryoso pero maaasahan, at si Moonbay, isang transporter na may pusong mamon. Sa isang mission, hinabol sila ng isang wild gordos, pero ang highlight dito ay nang makakita si Fiona ng Ancient Pillar at biglang nabanggit ang salitang Zoid Eve. Dito na nagtuloy-tuloy ang misyon. Alamin ang nakaraan ni Fiona at hanapin ang Zoid Eve. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang koneksyon ni Van kay Zeke at kay Fiona, at bawat laban ay naging hakbang patungo sa pagkamit ng tiwala, disiplina at lakas. Walang kwento si Van kung walang Raven. Ang batang cold-blooded pilot na literal gustong sirain lahat ng Zoid. May sarili siyang organoid, si Shadow, at bawat laban nila ay life or death. Si Raven ay opposite ni Van. Galit sa Zoids, walang pakialam, pero napakagaling. Sa bawat pagkatalo ni Van, lumalakas siya. I'll have to learn how to bring out its full potential. 100%. At sa tulong ni Zeke at Fiona, na-develop ang Blade Liger, isang restructured Zoid na nagmula sa Shield Liger. Van, this is your Zoid. This is my Zoid? Van, you did it. The strength of your feelings has awakened us. Sa climax ng Chaotic Century, nalaman natin na ang totoong plano ni Prozen ay buhaying muli ang Death Saurer gamit ang ancient technology at Zoid Core energy. Come to me, O ancient Zoidian. Come discover Zoid Eve. Sa tulong ng mga alaala ni Fiona, natuklasan ni Van kung gaano kalaking banta ito. The Death Sword does not consider reasons for battle or war. Its sole purpose of existence is destruction. If you revive the Death Sword, not only will it destroy you and this continent, this time it will completely annihilate the planet. Sa gitna ng labanan, sa mismong kapital ng Gylos, lumaban si Van sa kanyang pinakamapanganib na misyon. It's showtime! Matapos ang Chaotic Century, nagsimula ang Guardian Force Arc. 2 taon na ang lumipas, si Van ay isa ng lieutenant. Pero ang mundo ay muling binulabog ng mas malupit na kalaban. I'm honored. What a pleasure this is to be able to come across the great hero that defeated the Death Sower. Si Hiltz. Isa siyang ancient Zoidian na gustong kontrolin ang Zoid Eve para buhaying muli ang Death Saurer. Sumali si Van sa Guardian Force, elite team ng Helic at Gylos para panatilihin ang kapayapaan. Dito bumalik sina Irvine, Moonbay at Fiona bilang mga kapartner niya sa bagong misyon. Isa sa mga bagong karakter ay si Thomas Schubaltz, younger brother ni Carl, medyo immature at seloso kay Fiona,
pero eventually naging kaibigan. At syempre bumalik si Raven, mas brutal, gamit ang Genobreaker na mas advanced at may booster-assisted melee attack. Sa parteng ito, hindi na lang tungkol sa personal na laban ng kwento. Tungkol na ito sa mas malaking responsibilidad ni Van bilang leader at protektor ng mundo. Sa huling bahagi ng Guardian Force, unti-unting nalaman ng grupo na si Hiltz ay may mas madilim pang layunin. Kasama si Ambient, isang organoid tulad ni Zeke pero corrupted, ginamit niya ang teknolohiya mula sa ancient Zoidian ruins para buhayin ang ultimate weapon, ang Death Stinger, isang Zoid na may kakayahang burahin ang buong lungsod sa isang putok lang. Pagkatapos ng mahabang laban at paglalakbay, natalo rin ni Van si Hiltz at ang Death Stinger. Akala ng lahat, tapos na ang gulo. Pero hindi nila alam, mas malaki pa pala ang panganib na paparating. Now it is time for me to take the power of the Death Sword! Hiltz! Farewell, Frozen. Why is this happening to me? Why? 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 Tuluyan nang isinakatuparan ni Hiltz ang pinakamalupit niyang plano. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Zoid Eve at sa gitna ng kaguluhan, muling bumangon ang halimaw na matagal nang nilimot ng kasaysayan, ang Ultimate Death Saurer. Habang yanig na sa takot ang buong Planet Z, walang ibang natira kundi ang pag-asa na dala ni Van Flyheit. Sa tulong ng mga kaalyado, pati na si Raven na minsang naging pinakamatinding kaaway, hinarap nila ang dambuhalang Zoid sa isang huling laban. I'm in this battle for the long haul! I'm gonna fight you till I'm the last man standing! Pero hindi sapat ang lakas mula sa labas. Kaya't sa isang desperadong hakbang, ginamit ni Van ang gravity cannon. Hindi para umatake, kundi para i-launch ang sarili niya at si Zeke papasok sa loob ng Ultimate Death Saurer. Sa kaloob-looban ng halimaw, humarap si Van sa mismong core at sa isang matinding atake, winasak niya ito mula sa loob, isang putok ng liwanag, isang katahimikan at sa wakas, ang halimaw ay tuluyang sumabog. Sa huli, napatunayan ni Van na hindi mo kailangang magsimula bilang bayani para maging alamat. Kasama sina Fiona at Zeke, iniwan niya ang militar para sundan ang bagong misyon. Alamin ang buong katotohanan sa likod ng Zoid Eve at harapin ang mga bagong pakikipagsapalaran. Kung nabitin ka sa kwento ni Van, panoorin mo ulit ang Zoid's Chaotic Century at Guardian Force. Classic yan. At kung gusto mong i-deep dive pa natin si Raven o si Fiona next, comment mo lang. Don't forget to like, subscribe, at i-share ang video na to. Salamat sa panonood, hanggang sa susunod na kwento.